Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time mo. Speak ko ngayon din sa Anyway guys, wala nang bite, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yung for today's reflection, Lunes Santo. Malapit na yung mahal na araw. Tayo magnilay-nilay. So sa araw na to, ng Lunes Santo, kumusta naman ang buhay-buhay natin? Kumusta yung katawan mo, di ba? Marami ngayon, nag-gym, kung saan pumupunta, inaalagaan ang physical na katawan natin, di ba? So tama naman yung pakainin, huwag pabayaan, di ba? Alagaan. Pero huwag yung kakalimutan, siyempre, yung spiritual natin. Kasi baka naman na sa sobrang pag-aalaga mo ng katawan mo, pero nakakaligtaan mo, meron ding mahalagang spiritual na sa buhay natin. Kasi nga ang katawan natin ay binubuo ng body, soul, and spirit. So kailangan niyang pantay-pantay guys. Kung inaalagaan natin yung panlabas natin kanyuan, okay, physical body guys, mas kailangan nating pangalagaan ng ating spiritual o yung ating kaluluwa. Kaya ngayong Lunes na to, ito ang pagninilayan natin. Kaya nga ayon sa Mateo chapter 26 verse 39, Ama ko, kung maaari po, ilayo ninyo sa akin ang kupang ito ng paghihirap. Ngunit, hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. So, kung mapansin natin guys, nakikiusap ang ating Panginoong Yesus sa puntong ito. Ito yung eksena sa Biblia na kung saan ay pumunta sa Garden of Gethsemane. Popular to, di ba? Kung saan sa nakaluhod doon, nagdasal, at kung sa ibang nagsulat nito, bukod kay Mateo, talagang pumapatak ang luha. At ang ayon pa sa Biblia mismo, yung luha niya, o yung pawis niya, guys, yung pawis niya, pumapatak doon sa na dugo, doon sa Garden of Gethsemane. Kasi nga, haharapin na niya yung kanyang kamatayan. Diba? Kaya nga sabi niya, kung maaari po ilayo niyo sa akin ito. Pero yun na nga, dahil ang kalooban ng mga isang masusunod, wala sang choice, kailangan niyang gawin. So bakit niya kailangan gawin? Naharapin ng kopang ito. Diba? Ganong alam naman natin na anak siya ng Diyos. Wala naman siyang kasalanan. Diba? Hindi niya na kailangan gawin no, kung tutuusin. Nandun na sa langit, napakaganda na ng kanyang sitwasyon doon. Pero dahil nga sa pagmamahal niya sa tao, diba? Sa tayong mga tao, iniligtas niya tayo sa kasalanan. Siya yung nagbayad, guys. Kailangan may magbayad. Kasi lahat tayo nagkasala. Lahat tayo nagkasala, kaya nga si Jesus ang naging tagapagbayad. Imagine nyo, di ba? Tayo na nagkasala, tayong mga tao. Pero ang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesus, siya pa yung nagbayad. Di ba? So bakit ganoon? Bakit kailangan niya magbayad? Diyos naman siya, hindi pa po pwedeng tayo na lang lahat ng magbayad ng kasalanan. Total, tayo naman na nagkasala. Kung titignan mo, parang tama naman, di ba? Pero hindi nga. Yung kopang sinasabi dito, guys, ito yung galit ng Diyos. Di ba nakikita natin sa banal na misa, yung kalis, yung lalagyan ng kalis ng pare, tapos may communion. So, yun ang kopa. Sa atin, kopa ang tawag ng sa banal na misa at sa ating mga Katoliko. So, sa loob ng kopa na yun, di ba? Kaya pinapalayo ng Diyos ng ating Panginoon sa kanya dahil alam niya mabigat yun. Di ba? Yun nandun kasi yung puot, yung galit ng Diyos sa ating mga tao. Di ba? Nandun lahat yung galit, guys, na ipon mula kay Eva, kay Adan, at sunod-sunod pa mga propeta na nagkasala rin. Lalong-lalo na yung mga tao. Di ba? So, nandun yung galit ng Diyos. Kailangan may magtubos nun. May aako nun. Diba? Kaya nga, pinadala niya ang kanyang anak. Na mismong anak niya ang nag-ako. Para tayo mailigtas. At ayaw niya, ni isa, guys, ni isa. Ayaw niya na may mapunta sa impyerno sa atin. Kaya kung mapansin nyo sa ibang Bible verse, diba? Yung tupa, diba? Sabi nga ating Panginoon Jesus, kung mawala yung 99, ay kung sa 100 tupa, di ba?
kung mawala yung isang tupa, iiwan niya yung 99, hahanapin niya yung isang tupang nawawala. 'Di ba? At pag nakita niya na, maging magsasaya siya, magse-celebrate siya dahil nakita na yung tupang nawawala. So tayo yun, yung mga tupang tinutukoy doon. Ayaw ng Diyos na may mapunta sa impyerno. Ang gusto niya lahat tayo kasama niya sa langit. Kaya sa panahon natin ngayon guys, ano ba yung kopa na pilit pinapakausap ng Diyos na ilayo sa Kanya? Diba? So, buti na lang guys, mabait ang ating Panginoon Jesus, mapagmahal, at makatarungan siya. Diba? Kasi ang Diyos makatarungan, hindi kasi pwedeng mapagmahal lang siya. Diba? Mapagmahal siya sa ating mga tao, pero inaalaw niya yung masasamang bagay, mamamatay tao, pandaraya, lahat yan. Hindi pwede. At hindi rin naman pwede just siya, makatarungan siya, at hindi siya mapagmahal. So pareho yung balance yun. Mapagmahal siya, pero makatarungan siya. Kaya lahat, di ba, ang kabayaran ng kasalanan ay ang kamatayan. So sa panahon natin to, ano nga ba talaga yung kopa na puot at galit ng Diyos? So sa panahon natin, halimbawa, kung mayabang ka, Lord, kailangan kong magyabang. Kasi nilalait-lait nila ako, di ba? Kung ano-ano pinagsasabi sa akin, kailangan kong magyabang. So ano nga yung sasabihin mo? Lord, kung maaari, ilayo mo sa akin to. Ang kalooban mo ang masusunod. Di ba? So, Lord, marami akong pera ngayon. Sayang naman, pinagpaguran ko to, Lord. Ang dami mong binigay na biyaya. Maraming humihingi ng tulong sa akin. Pero pinagpaguran ko to, hindi ko pwedeng pamigay to, Lord. Akin na lang to, Lord, para aramihin ko pa. Iyon ang kopa ng galit. Kaya nga, Lord, sana wag mo hindi pwede itong ganito. Hindi ako mamimigay ng blessing mo. Ang kalooban mo ang mangyari. So Lord, kailangan ko mandaya, di ba? Kailangan ko mandaya. Laki ng babayaran ko tax. Di ba? Baka saan lang mapunta yan. Kaya, Lord, ilayo niyo po sa akin ang kopang ito. Kundi yung kalooban mo ang mangyari. Di ba? So, kumbaga, nagbigay siya ng modelo sa atin, ang ating Panginoong Yesus. Diba? Bagamat ayaw niya o nakikiusap siya sa kopa, pero kailangan niyang gawin. Kaya hindi yung mismong sarili niya ang inisip niya, kundi yung pagmamahal niya sa atin. So, sa araw ng Lunes na to, yan po ang pagnilayan natin sa araw ng mahal na araw. Na sana lahat ng puot, galit, sama ng loob sa kapwa, diba? Sa mga kapamilya, diba? Sa panloloko, yan ang hingin natin sa Diyos, na lahat ng mga kopang galit na to, di ba? Na lahat ng puot, sama, ay ilayo sa atin ng Diyos. Di ba? At kalooban niya ang mangyari. Sana wag natin magawa ito. Kaya, kayo po, mag-isip-isip tayo, magnilay-nilay tayo. Ito ang hingin natin sa Diyos na sana lahat ng gagawin natin sa buhay natin ay ang kalooban niya mangyari. Alam naman natin, tayong tao, mahihina lang, natutokso, di ba? Nawawalan ng pag-asa, pinangihinahan ng loob, lahat yan ialay natin sa Diyos para yung kanyang kalooban ang mangyari. Kaya sa kapatid natin nanonood sa aking vlog, pinangihinahan ka man ng loob, may matindi kang karamdaman, at sa pamilya mo na nasira na, di ba? Nawawalan ka na ng pag-asa, at sa financial na wala ka na nga doon sa mahanap na pera para gagamitin sa pamilya mo, huwag kang panghinaan din ng loob. Kaya sabay-sabay pa tayong manalangin sa napakasimpleng dasal lang. Kung ikay maniwala at kung ikay magtiwala, lalong-lalo na kung ikay manampalataya sa ating Panginoong Yesus, tsak yun ay kanyang ipagkakaloob. Ano man ang iyong kahilingan sa kanyang pangalan sa tamang panahon. So tayo manalangin muli. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. May taning na po sa buhay. Bedridden na, Lord. Matagal na sa ospital o sa bahay mo. Ipuhin niyo po, Lord, din yung mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po, Lord. Tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman.
para sa kanyang pamilya. Balik niyo ang kanyang kalakasan. Ganon din po sa pamilyang nasira na nagkawatak-watak na dahil sa hindi pagkakaunawaan doon. Pagbikis-bikis niyo po kamuli ang kanilang pamilya. At sa financial Lord, na kailangan po namin lahat. Lalong-lalo na po mga kapatid namin, walang-wala Lord. Ultimong pambili ng 1 kilo ng bigas para sa pamilya. Isang lata ng sardinas, na ulam, o kung ano pa man. Lahat ng gastos ng Lord, pambayad sa bahay, pambili ng gamot, pambawon sa mga bata. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. So lahat ng ito hiniling namin sa matamis na pangalan at Panginoon Jesus. Amen and amen. To God, all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo. Thank you very much po.